Hello, my dear amazing randomatic viewers. This is me, Liza Eugenia Gohayan, your Miss Random. So for today's vlog ay pag-usapan natin kung paano at yung experience ko sa pag-a-apply ng tourist visa papuntang US. So, na-denied po ako ng 2 beses. Yes, 2 times. But don't worry, I got approved for the 3rd time na application. So, subaybayan, makinig, at mag-take note. So, I'm gonna tell you guys kung bakit ako nag-apply ng US tourist visa. So, the real reason is meron akong boyfriend na nasa New York City. Pero, dahil nga ay nasa third world country tayo, mahirap makapuntang US. Dahil kailangan natin mag-apply ng visa. Yung applications ko po na ginawa is dito na po sa Europe. Especially dito sa country na po sa Denmark. So, first application ko po was last May 2023. So, akala ko noon, dahil meron na nga akong mga travels, naka 5 countries na ako noon, akala ko meron na talaga akong chance na makukuha ng tourist visa. But, I guessed it wrong. Yung mga questions po ay, why New York City? Why do you want to visit sa US? Then, do you have friends and relatives sa US? And then, travel history. They asked me, and I was like, I have a good travel history. Kasi nagpunta na ako ng 5 bansa nung time na nag-apply ako. And then, how long ako na magsistay sa US. At they asked me about my job here in Denmark, which is I told them na nag-co-opera ako dito sa Denmark. At meron akong hindi work permit ang hawak ko, kundi residence permit. And then, they asked me about my budget. And sino ang magpa-fund ng trip ko. At sino itong friend ko. Kasi nilagay ko, hindi yung jowa ko. Wala akong nilagay na kahit anong trace ng boyfriend ko doon sa application ko. Dahil nga, sabi ng agency, meron pala akong agency, sabi ng agency, red flag daw pag may boyfriend. So, big no-no daw. Ang nilagay ko po doon is yung friend ko na taga USA na dati ko din co-au-pair sa Netherlands. After po nung interview ay nakakalungkot na sinabi nung consul officer na denied daw po yung application ko. I can try next time at binalik sa akin yung passport ko at binigyan po ako ng papel to inform why I got denied. Nagtanong pa nga po ako, ano pong pwede kong gawin para ma-approve ako next time? Pero hindi siya nagbigay ng information and he said, read the paper. After nun, medyo nang lumo po kami ng dalawa ng boyfriend ko kasi since I want to visit New York to explore and also to see him. Second application ko po was this year lang, February 2024. Sinubukan po namin dahil nagkita nga po ulit kami noong December 2024 ng boyfriend ko sa Netherlands. Sinubukan ko na mag-apply ulit kasi gusto ko ma-meet yung parents niya. Same embassy po, dito pa rin sa Denmark at almost the same questions. This time, hindi na ako kabado dahil last time na-denied na ako. The second time, sabi ko, ito na. Confident. Dahil nga, meron akong experience. Pero ang nangyari po, denied pa rin po tayo, no? Mas malungkot po ako this time dahil nga po parang nakita ko nang wala akong chance na makapuntang US as a tourist. So paglabas ko po ng embassy, tinawagan ko po agad yung boyfriend ko. I told him na denied ako. So anong gagawin natin? Hindi talaga ako makapunta sa'yo. So ang sinabi niya, let's try another application. And then I said, no, I don't want to risk. I don't want to apply US visa, tourist visa again. So, ang sinabi niya, okay, let's apply another visa category, which is the K1 visa. Noong una po, grabe po yung kaba na naramdaman ko doon sa application namin. Since, I think, hindi kami makakapasa dahil meron na po ang bahid yung record ko doon sa US, di ba? US Immigration, or rather, US Embassy. Dahil nga, naka-apply na ako at na-denied na ako ng 2 beses. But, the agency told us, because kumuha kami ng agency para tumulong sa amin mag-process ng papers namin sa application namin. They told us na wala naman daw kasi dahil ibang category na daw po yung in-applyan namin. So, ayun nga po, nagpasa po kami ng application namin March 20, 2024. Yes, after February 2024, ako nag-apply ng US tourist visa. Nagpasa kami ng application namin ng fiancé is March 2024. At ito pa, bakit po ako kinakabahan dito sa application namin? Kasi po hindi ko po dineclare yung boyfriend ko sa any of my application. Which is wag niyo pong gagawin. Dahil nga, sa kasabihan nilang red flag nga daw pag i-declare mo yung jowa mo, hindi po dapat tayo magsisinungaling. Kami lucky lang talaga na may proof of relationship na talaga kami, na matagal na kami in a relationship. Like 5 years, more than 5 years in a relationship na po kami. Na-approve po yung petition ng jowa ko sa akin, June 27, 2024. Yes!
US. Thank God, everything goes smooth. Pasado po tayo sa medical. Kahit na po inuubo po ako lagi dahil nga may sinusitis ako, naririnig nyo naman kung paano ako magsalita, ngongo. After 3 weeks, meron akong interview. Scheduled for interview na ako. Dito po sa interview, marami kasi ako nababasa na minsan tinatanong sila about their previous application. So for me po, kabado na naman po ako, no? Kasi meron nga akong ginawang mali. Kasi kung wala ka pong ginawang mali sa application mo doon, is hindi ka kakabahan. Pero for me, hindi ko kasi dineclare yung boyfriend ko sa lahat ng applications ko, sa lahat ng papers na meron akong boyfriend sa US at siya talaga yung pupuntahan ko nung nag-apply ako ng tourist visa. Pero thank God, God is always there. Hindi kami pinabayaan sa application. Noon sa interview, hindi po natanong yung about sa previous application ko. Ang tinanong lang po niya, nung consul po na nag-interview sa akin is about my fiancé. Tinanong lang po niya kung paano kami nagkakilala, saan kami nagkita una, at anong pangalan ng fiancé ko, anong pangalan ng petitioner ko, ilang taon ang fiancé ko, saan nagtatrabaho ang fiancé ko, details about sa trabaho niya, sa pamilya niya, like saan nakatira yung fiancé ko, may kasama ba yung fiancé ko sa bahay, kailan yung magiging kasal namin, at saan kami magpapakasal. So, meron pa siyang ibang tanong, but I can't really remember everything, pero it's all about you and your fiancé. Sa lahat po ng applicants na may denial na, at ngayon ay nag-a-apply kayo ng K1 or spousal, huwag po kayo mag-alala. Marami na pong may testimony na po dyan na na-approve po talaga sila kahit meron silang denial history. That's all for our video today. If you have any questions and clarifications, or you want to comment something about my journey sa K1 visa, sa tourist visa, please comment down below. And also, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Kasi po, malaking bagay po ito para sa akin. Sana nga po, tuloy-tuloy na po itong pag-upload ko ng video. At isasama ko po kayo sa aking journey, sa aking bagong journey soon, sa pagiging Mrs. Thank you for watching my amazing Randomatic viewers. Stay tuned for my next chaotic vlog. Hi!